Hey guys, welcome! Si Mr. Beast gumagawa ng video para sa malawak na audience niya. Si PewDiePie naman gumagawa ng video para sa fans niya, arguably. So ang tanong, kapag gumawa ka ng video, dapat ba para sa target audience mo o para sa fans mo? Every week meron tayong dalawang tanong. Tawag ko dito the duality of my human experience. Like and comment down below kung magustuhan niyo itong video na to. Ano pang hinihintay natin? Let's go! So kita nyo naman sa thumbnail natin. Ngayong week si Mr. Beast tsaka si PewDiePie. Mamaya natin pag-usapan si PewDiePie, no? Dito muna tayo kay Mr. Beast. Nire-represent ni Mr. Beast ay ang side ng target audience. Ano ba ibig sabihin ng target audience? Kasi ayon sa marketingevolution.com, a target audience is the specific group of consumers most likely to want your product or service. So sa case natin, sa YouTube, ang target audience ay yung mga taong nanonood ng YouTube na potentially magugustuhan yung content mo. Kaya ako napili si Mr. Beast na mag-represent kasi marami na akong nakitang interviews niya na nagbibigay siya ng advice based sa mga natutunan niya sa paggawa ng videos dito sa YouTube. Recently, mukhang focus niya is watch time. Siyempre, lagi niyang ginagawang clickbaity, sabi nga niya, yung team thumbnails niya. Ang reasoning niya doon naman daw is para, kasi kung walang mag-click ng video niya, wala ring kwenta yung pinaghirapan niya. So, syempre, sisiguruduhin ni Mr. Beast na nakaka-curious sa malaking target audience ang thumbnail ng video niya. And at the same time, yung mismong laman or content ng video niya is nasasatisfy talaga yung pinapakita niya sa thumbnail at title niya. Basically, pinag-aaralan niya talaga kung sino at anong klaseng tao ang mga nagkiklik at nanonood ng content niya. And based dyan, sa pag-aaral niya, ia-apply niya yun sa next video niya. Sa madaling sabi, si Mr. Beast mag-upload siya sa YouTube para sa madlang people, whether subscribed or hindi. And arguably ulit, dyan napapasok si PewDiePie. Yung mga videos kasi niya recently ni PewDiePie, una, nag-install ng Linux. Tapos, next niya is Japan travel vlog. Tapos, latest niya, as of the making of this video, may $1 billion idea daw siya. Kung titignan natin, parang wala silang connection sa isa't isa. Masyadong iba yung audience ng travel content kumpara sa audience ng Linux, di ba? Medyo malapit siguro yung $1 billion plan niya kasi yung Linux tsaka yung $1 billion plan niya, merong technology. Pero yung point dito is, parang walang target audience si PewDiePie. Kumbaga, malaki na enough yung fanbase niya, 100 million plus subscribers, para kahit na anong laman or thumbnail ng video niya, papanoorin pa rin ng fanbase niya. Kasi ang mga taong nanonood kay PewDiePie ay ang mga fans din ni PewDiePie. Parehong malaking YouTubers ang pinag-uusapan natin ngayon. Pero sobrang magkaiba ng content style at target audience. Ano naman connect dito sa akin? Well, recently kasi, na-realize ko na yung mga videos ko na ina-upload ko, essentially walang connection sa isa't isa eh. Last week, ang in-upload ko tungkol sa Bini at SB19. Ngayon naman, si Mr. Beast at si PewDiePie. Halos walang parehong audience ang dalawang topic na yan. In that sense, parang ginagaya ko si PewDiePie. Pero wala din naman akong enough fans or subscribers para kahit anong ilabas kong video ay i-click talaga na at papanoorin nyo, di ba? So sa case ko ngayon, na nagsisimula pa lang ako sa YouTube, kailangan kong mahanap yung target audience ko, katulad ni Mr. Beast. Pero dahil nga hindi pa nadami ang experience ko dito, wala akong choice kung hindi mag-try and mag-try. And eventually, prayerfully, mapasubscribe ko din kayo. Pero habang wala pang fanbase na panghuhugutan itong the duality of my human experience na to, kailangan kong gumawa ng video based sa target audience ng video lang na to. Parang sinabi ko siya as a matter of fact lang eh, no? Pero sa totoo lang, solid na mahirap mahanap yung audience mo. Kasi minsan, gagawa ka ng content tapos papatok siya. Pero for sure, sobrang daming tao sa YouTube na gawa ng content pero wala din naman nanonood.
Possibly itong video na to, ganun siya. Walang magkiklik. Baka wala din manood. Kasi ang paghanap sa target audience, mahirap at based sa experience at based din sa feedback ng madlang people. I guess meron namang mga useful tips. Kumari, kapag meron ka ng video idea, di ba? Tanungin mo yung sarili mo, sinong kinakausap ko sa video na yan? Sinong kinakausap ko sa script na ginagawa ko to? Kumbaga mag-imagine ka ng isang klase ng tao, anong klaseng tao siya? O di ba? Mahirap imagine yun. Pero para maging successful ka sa YouTube or sa kahit anong content creation platform actually, kailangan mong isipin kung para kanino ba yung video na to. Ang nasa isip ko para sa video na to ay ang mga taong curious kung paano ba gumagawa ng content si MrBeast or PewDiePie. Anong klaseng content ginagawa nila? Ano bang sikreto ng success nila? Ano bang pagkakapareho nila? Anong pinagkakaiba nila? Mga taong curious kung bakit may dalawang super sikat na YouTubers sa isang Tagalog na YouTube video. Tapos, mababasa pa nila sa thumbnail, audience o fans. Diba? Siguro yung title ng video na to, para kanino ba ang video na to? Or something like that. Sa tingin ko din naman, maganda ding itanong naman to sa umpisa pa lang. Yung target audience mo ba is yung audience na tinatarget mo talaga? Tulad ni MrBeast o fans mo tulad ni PewDiePie? Kasi kung gawa ka lang ng gawa ng content, eventually, baka may video ka nga na magawa na okay, tatangkilikin, di ba? Pero kung di mo din naman alam kung anong nangyari, bakit siya naging viral, or bakit pinapanood talaga yung content na yun, baka mahirapan kang ma-identify kung sino ba talaga yung mga nanonood. Tapos sa next upload mo, mababa yung views. Next upload mo, mababa yung reach. 'Di ba? So, importante naman talaga sa umpisa pa lang, itanong na yan. Dahil wala ka pa sigurong sagot sa panahon na yun, sa pagtanong mo sa umpisa. Kunyari ako, nagbigay ako ng target audience ko sa kanina, di ba? Pero sa totoo lang, hindi ko naman sila ni-research talaga. Ano bang mga keywords na ginagamit nila? Ano bang mga keywords na mapapaklik or mapapapanood sa kanila, di ba? Hindi ko alam paano ko malalaman, di ba? Hindi ko alam kung paano ko malalaman ang mga ganitong klaseng bagay. Pero silang sigurado ko, kumpara dati, ang goal ko dati is gumawa ng content para sa potential fans ng duality of my human experience. Pero ngayon, yung paggawa ko ng content is para sa potential viewer ng video. So, per video na ako nag-iisip, guys. And kung papansin nyo, no, kumpara sa mga previous videos ko, meron na akong graphics, guys. Meron na akong memes. Meron na akong konting screenshots at hindi ko pa nalalagay yung article, pero in the future, maglalagay ako ng mga article sa mga sources ko, mga ganon. So, ang tanong na kapag ba gumagawa ka ng content, dapat ba para sa target audience o para sa fans mo? For sure, nasa side pa ako ng target audience. Kasi, as of the making of this video, 1 subscriber pa lang ako eh. Wala pa akong fans. So, ang choice ko lang is hanapin ang target audience ko for each individual video. Kayo ba guys? Ano sa tingin nyo? May accuracy ba yung mga pinag-describe ko regarding sa target audience at sa fans ni PewDiePie na topic natin ngayong week? Sang-ayon ba kayo na si MrBeast ay gumagawa ng content na meron siyang malawak na target audience? Sang-ayon ba kayo or tumututol ba kayo sa sinabi ko na si PewDiePie nag-upload siya para sa fans niya? Kumbaga parang hindi naman sa wala siyang target audience. It's more like hindi na niya iniisip yung madlang people. So kung meron ba kayong pagsang-ayon or pagtutol, pag-usapan natin sa comment down below. Kung umabot kayo dito sa part ng video na to, thank you. And kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng videos, subscribe for more. Kung nagustuhan niyo naman yung video na to, like and comment down below. Share this video sa mga taong tingin nyong magugustuhan din ang ganitong klaseng content. At
ang usapan na ganitong klase. And as always, I am the Lying Man.